Naku, ikaw naman kasi Janjan. Kung ano-ano pinagsasasabi mo, marites ka rin kasi. Aling Deb, sinasabi ko lang naman po kung ano po yung narinig ko na usap-usapan dito sa atin. Ate Deb, huwag niyo pong sabihin na hindi niyo po naririnig yung usapang yan o yung chismis na yan. Tulog! Rod! Gising, Rod! Rod, may natutulog! Rod! Rod, may natutulog! Di ba nga, may nakakita raw po kay Aling Romelia na tumigil ito sa harap ng bahay nila Ate Elaine? Nabunggo pa nga raw niya si Monica eh. At sabi po sa usap-usapan, pumasok po ito sa loob ng bahay nila Ate Elaine. At pagkalabas, may dala-dala na pong bata. Ako po mismo. Nakita ko po si Aling Romelia na may dala-dalang bata nung gabing yun. Pero alam naman natin na dati pang maraming inaalaga ang bata si Romelia noon pa. Dating kumadro na siya, di ba? Gusto ko mismong marinig sa bibig ni Aling Romelia na hindi totoo ang mga binibintang sa kanya. Kung hindi ko man ho nasagip ang anak ko sa sunog, sana masagip ko man lang siya kung nasan man ho siya ngayon. Ay nako, Elaine. Bahala ka. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo eh. Maraming salamat po sa paalala niyo, Pero, anak ko ho to eh. Kailangan ko lang ho talaga malaman. O siya, buhay mo yan. Ipagtatanong-tanong din namin kung nasaan na may demonyitang Romeliang yan. Aling, tutulungan kita. Sabihin mo lang sa akin kung anong sinisigaw ng puso mo. Susuportahan kita. Salamat, Rhinestone, Umuwi ka pa dito. Para saan pa ang kayod ko sa Amerika? Kung magulo naman dito sa Pilipinas ang pamilya ko. Ate, wala kang kasalanan. Oo, iniwan natin sila. Para magtrabaho, yun ang sakripisyo natin. Nasana silang naiwan dito, magsasakripisyo din. Wala kang ginagawang masama. Wala tayong kasalanan.